Amen. Okay ni. Mo ni gusto nato nga boses nga mong gawas. Are you there? So karon na buntag magahisgot ta sa pabor sa Ginoo, God's favor. Kinsa excited sa favor ni Lord? Ug mao ni ang all throughout sa atong life nga atong gina-dream, gina-desire nga sa atong pagkinabuhi, ang pabor sa Ginoo mukuyog sa ato. No, ang pabor sa Ginoo mukuyog sa ato. And where in fact mao na ang gidesign ni Lord para sa ato nga ang His favor will rest upon us. Pero adunay mga certain na mga butang nga dapat ato pangandaman so that the favor of God will continue to flow sa ato mga kinabuhi. The question this morning is, what attracts the favor of God? Unsa may makapa-attract nganong ang favor sa Ginoo moabot sa imo? No, adunay mga certain principle or practices na gusto ni Lord imong ma-receive, imong buhaton in response para ang favor continue sa mag-flow o dili lang magdepende sa imong gibuhat aron ang favor mo abot, that where in fact the truth is we are only but favored by God in spite of who we are, and in spite of everything na nagahitabo, we are only but favored by God. Mo agree ba mo sa ako ni ana? Bisag unsa pa nga atong gibuhat, unsay nitabo sa atong kinabuhi, ang atong kinabuhi karon resulta na lang gyud ni sa pabor sa Ginoo. Ang Lord wala siya nag-operate according sa atong mga binuhatan. Iyang gina-correct ang dili tama nga binuhatan, pero si Lord wala siya nag-respond according sa atong mga gipanghimo. Because perfect siya nga Lord, gamhanan siya. Wala nagadepende ang blessing niya sa atong gibuhat. Pero nganong ang blessing ma-delay? Because Satan kanunay siya naga-interrupt niya na mga blessing. But as far as our God is concerned, since the beginning of time, gusto gyud sa Ginoo nga ang tanan nga pabor iyang ibuhos sa imuhang kinabuhi. Pero sa dihang ma-build ang relasyon, ang imong understanding, kanang imong pagpanabot, nga mag-journey ka diya sa iyang presensya, then the more nimo ma-recognize nga ang tanan favor ragyud ay ni Lord. Delikado pag kung sa katao, wala sa kay siya close intimacy kay Lord, pero daghang panalangin ni abot sa iya para niya kini nga panalangin tungod ni sa iyang mga paghago. Pero ang tao nga nay relasyon kay Lord, bisan pag mabuhong na siya sa panalangin, overflowing na ang panalangin, nagdubli-dubli na, triple na, overflowing, but still moingon siya, kining tanan, favor ragyod nis Ginoo. So naagi di ay sa right attitude, so that dili mag-develop sa ato ang gitawag na pride, dili mag-develop sa ato ang gitawag na unsa nga atong mahimo, but always kita mag-humble down, umingon, Lord, kining tanan, tungod ni sa imong pabor alang kanako. Amen ba taniana? Only by His grace that we can live a life pleasing in His sight and find favor before Him. Grace ra gyud ni tanan sa Ginoo. No, ang tanan nga naghitabo sa ato, asa tadad-on ni Lord, unsa ka taas na ang atong maabtan, kining tanan, grace ra gyud ni sa Ginoo. Amen? No? Tanan sa atong kinabuhi, even sa pag-live sa life nga ma-please siya, mahimaya siya, grace gihapon ni sa Ginoo. Walay amount gihapon sa atong kusog na pwede natong mabuhat. But always but recipient kita o dependent kita sa grace sa atong Ginoo. Doon ay story sa Bible na gusto na kong basahon. Pipila ka verses, pero I know, familiar sa inyong story. Kini nga story, nahitabo sa life ni Queen Esther. No? Part lang akong basahon, Esther chapter 5. Mag-start ko sa verse 2. Og dunay power verse diha nga kung dili nimo masabtan o dili nimo makita o mabasa ang the whole story, ma-amaze ka paano ni come up nining mga particular nga chapter and verse nganong dunay sama niini nga gi-declare sa words sa Ginoo. No? Esther chapter 5 verse 2 ingon ang Bible, so it was when the king saw Queen Esther standing in the court that she found favor in his sight. Grabe, no? Dunay pabor. Of course, gikan sa Ginoo ang pabor, pero gigamit sa Ginoo ang hari
para ang pabor maipadayag ngadto sa iyang anak nga mao si Esther. And then the Bible said, and the king held out to Esther the golden scepter that was in his hand. Then Esther went near and touched the top of the scepter. Mujam ko pagabot sa verse number 6. I-connect na ko ang verse 6. Ingon siya, and the banquet of wine, the king said to Esther, what is your petition? It shall be granted you. What is your request? Up to half the kingdom, it shall be done. Grabe na siya nga opportunity. Sa dihang nagkaroon og favor, pabor si Queen Esther sa hari. Can you imagine the kind of words sa king nga gihatag niya ngadto kay Esther nga nagingon siya, what is your petition? Unsa man ang imong gusto, unsa ang imong pangayoon? What is your request? Because ingon siya, it shall be granted. Grabe, wala pa nagbungat si Esther, doon nanay word of assurance. Wala pa siya gisulti, pero naanay confirmation na kung unsa ang iyang isulti, right there and then, it will be granted. How come? Nganong nahitabo kini siya? Nga one day sa life ni Esther, nagkaroon siya that kind of favor. You know what I learned? No? Na-learn ako sa akong journey, mga recent na mga days. Yes, we are commanded to be in connected or connection or magkigrelasyon ta kay Lord as far as our spiritual life is concerned. But as far as the blessing, material blessing is concerned, the Lord will always show forth that blessing specifically most of the time to what we call the right partner, the right people to be in connection. Because diha ginapadaloy sa Ginoong panalangin. Si Lord mag-bless, pero iyang ipagi og tao. Og dapat ka nga tao, sensitive siya nga ka nga blessing nga naa kaniya, it is just but a blessing for him to be a good steward. Pag mayong gani ka nga good steward, kapiyalan ka, dili nimo ang konon nga imuha, but when the time is right, willing nimo nga i-release ka na nga blessing, kay nahimo ka lang nga good steward of it. Og mao ni ang mindset sa mga kings. Gipadaloy sa Ginoo sa ilang mga panalangin sa ilang leadership, but one day, they can actually open their mouth and declare na pwede nila i-release ka na nga blessing because ka na nga blessing is unstoppable. The moment iyang i-release, blessing will continue to flow. Then mag-focus ko ninyo sa experience ni Esther. Unsa may nahitabo nga nung si Esther, nagkaroon siya this kind of favor from that king, which actually that favor from God. Kung inyong gibasa ang the whole chapter sa Esther, which is wala tay opportunity this morning ato ng basahon tanan, but roughly ato lang i-summarize, adunay kind of life nga gi-display si Queen Esther nga sa dihang nasayran niya ang purpose nga nung naa siya dito sa kingdom, because sa sugod wala niya nasayran ang purpose. No? Niadto lang siya dito, nag-appeal siya sa pageant, no, beauty pageant nga na-appeal siya nino para mahimong mahimong reyna. Pero lingid sa iyang heart nga adunay mas greater until gi-reveal sa iya sa iyang uyuan nga mao si Mordecai. Sa dihang nasayra ni Esther ang iyang role nga nung naa siya dito sa kingdom o sa gingharian, iyang gi-process, iyang gi-practice, iyang gi-prepare iyang kaugalingon for such a time nga moabot, and this time has come. Muna it might be for sometimes, wala ka nakasabot, nganong ni amang ko sa kalibutan, nganong naamang ko ani nga pamilya, nganong naamang ko ani nga trabaho, nganong naamang ko ani nga business. But praise God because the day nga nailhan nimo si Jesus Christ, hinay-hinay nga gi-reveal sa imuha ni Lord, and for you to get ready and prepared so that when the time is right, when the time has come, the Lord is gonna use you nga daluyanan kasi ang blessing para ang result kaluwasan sa tibok nga nasod. No?
Siguro ang uban sa ato, gina-process pag yun nato na, which is good, kay mao man ni atong kind of life, gina-process nato. But as far as Queen Esther is concerned, sa dihang klaro sa iya ang mandate, sa Ginoo through Mordecai, gi-prepare niya ang iyang kaugalingon. Sa dihang gi-share sa iya ni Mordecai nga Queen Esther, abi nimo okay na imong life diha kay naa ka sa gingharian. Asawa ka na sa hari, but wala ka nakasayod nga kung dili nimo buhaton ang imong role nga nung naa ka nina, one day pati ikaw patay. Nga naman adunay decree nga gipagawas nga gibuhat ni Haman nga gipirmahan o gitatakan sa signet ring sa hari nga one day ang tanan nga mga Hudiyo niana nga lugar pagapatayon sila, i-annihilate sila. Og si Esther is a Jew. And when Esther knew that purpose, nganong naa siya sa maong kingdom, gi-prepare niya ang iyang kaugalingon. Ingna imong katapad, preparation is the key. That's why ang atong ginabuhat, we are preparing, no, to make that simple application this morning. Og sa dihang niabot na ang tak na with the wisdom of the Lord, adunay gibuhat nga senaryo si Esther aron mawin niya ang hearts sa hari. Nga according sa rule, dili pa to time nga mag-visit siya sa hari, but because nag-prepare na siya, nag-say yes na siya sa kay Mordecai, iyang gi-prepare ang mga nasod sa Israel. When Mordecai iyang gi-announce sa tang Israel nga Israelites nga mag-fasting ta, si Queen Esther tanan nga iyang mga nag-alaga sa iya sa diha sulod sa gingharian, ingon siya mag-prayer and fasting kita for the sake of this journey of my people Israel. And when the time has come after sa fasting, Esther made an action na sukwahi sa balaod. Pero ang verse 2, balikan na to ang verse 2 kaganina. Ingon siya dinhi, when Queen Esther ni duol siya sa hari, and the king held out to Esther the golden scepter that was in his hand. Then Esther went near and touched the top of the scepter, meaning to say, even the king, wala siya nakasabot, nganong ma-break niya ang iyang rules, nga iyang gihatag ang iyang scepter and tungkod, aron pagatandugo ni Esther, meaning, your request now is granted for me, because I have accepted you as you come near to my office, kumbaga. And when pagabot sa verse 6, nindot kaayo, balikan nato. What is your petition? It shall be granted you. Kinsay gusto makadungog anang tingog ikan sa Dios. Pero naay dapat buhaton para ang favor mo abot. Para ang pag-grant sa favor sa imo moabot. Na kay dapat is-sacrifice for that favor will come upon you. It's not an easy job for Esther, because you know what? Kung during that time wala na prepare ang hari, even siya o sa karay na asawa sa hari, pag ilabag nimo ang balaod, even diha mismo sa tubangan sa hari, pwede siya patyon. So it is a crucial decision. But nahibalo si Esther that the favor of God Almighty naa sa iya, but he needs favor to the king. So dili lang enough di ay nga yes, nakoy favor sa imo Lord, but Lord, I need also favor with men. Jesus Christ sa iyang pagkinabuhi ng kalibutan, duha ang iyang nawin. Favor of God, favor of men. Kaya dili ka pwede mahimong super spiritual na balag, wala ko'y pabor sa mga tao. Importante doon ako'y pabor sa Ginoo. No, always si Lord nagabuhat sa iyang protocol. So paano ni siya magsulod karon? Relationship is the key. Mao na nga atong linya kanunay, dapat wala kay kaaway. Amen? Tanan iming i-build nimo ang relasyon. Because one day those people, mahimo nimo silang partners nimo sila. Destiny partner nimo na sila. Gamito na sila sa Ginoo, as the Lord also is going to use you. Kaya na-amaze ko ani nga verse, kaya gikot na ako ni nga verse, kaya nakita na ako kung paano nag-respond ang hari para kay Esther, so that may hatag kaniya ang iyang gipangayo. And to make the long story short,
na save ang the whole Israel. O ang person nga naghimo sa maong sulat para i-annihilate ang nasod sa Israel nga si Haman, nabali siya hinoon ang mao'y gisilutan. Grabe ang pag-turn around sa situation. So lesson akong na-learn, even unsa kalisod ang imong kahimtang, the moment mo follow ka sa order of life nga gihatag ni Lord, in preparation, there will be turn around. Mao natong gina-declare, there will be breakthrough nga mahitabo. As if delikado na, lisod na ni, wala na solusyon. Pero when the Lord mag-eksena siya, when the Lord will come to your situation because you honor Him, even that grabe nga kalisod, kaya niya i-turn around ang imong situation. Did you believe that? Kaya it takes your life to be standing still on the ground. Nga dili ka dapat paling-paling sa imong pag-serve kay Lord, imong decision sa pag-serve kay Lord. Because Satan is alive. Iyang buhaton ang tanan para lang dili nimo maabot ang pinakanindot nga plano sa Dios. Kung wala kay strength nga imong i-pursue, many people will surrender na lang, mo back off na lang sila. Og mao na ang atong gina-fight karon. Because again, bisag unsa pa ang imong sitwasyon, the favor of God is always hoarding over. Waiting for that favor nga mutugpa sa imuha when the time is right because you are now prepared. Kaya kining preparation mo ni pinakanindot. Sacrifice mo ni pinakanindot. The kind of decision nga, lisod man, di man ako ni pwede buhaton, pero you can make it for the sake nga mapursu nimo ang God-given destiny and direction sa imong life. Mao ni ang Christianity igsoon. That's why ang pag-spend sa presence ni Lord in worship, kung gamito nimo na nga sacrifice bisag ang imong lawas kapoy, ang imong nauna daghang kag giunahuna, daghang kag problema, pero nakasabot ka nga ang pag-worship kay Lord is the key for me to be released over this, then do it. Bisag di paganahan ang imong pagbati. Pugson nimo kumbaga nga mag-worship ka. Diktahan nimo sama kay David nga siya, praise the Lord, O my soul, and forget not all the benefits. Gidiktahan ni David ang iyang kalag nga magdayeg sa Ginoo. Wala na naghulat si David nga someone nga nay mag-encourage na nga magdayeg sa Ginoo. Siya na mismo iyang gidiktahan, iyang gisultihan ang iyang kalag. Praise the Lord, O my soul. Especially in the moment nga naa siya sa kalisod. In the moment nga gibiyaan siya sa iyang mga higala, gibiyaan siya sa iyang mga army. I remember that story in the 2 Chronicles. Nawala na si David, gibiyaan na siya ibinay nga mga army kay discouraged tanan. And the Bible said, and David finds strength in the presence of the Lord. Igsoon, nakigstorya ang Lord karon sa imo. I believe through this worship moment na to, unsa imong ginawent through, walay lain nga magtagbaw sa imo presence ni Lord. Spend time in worship. Spend time, magpatugtog ka din ha og mga Christian song, instrumental, hymn song, or mga instrumental worship song, and then feel the presence of God. Invite God's presence. And then the time, God will give you strength to pursue ang mga plano nimo. Naay problema imong pamilya, spend time in worship. Ayaw sila adtua para imong walihan dayon, imong pangasaban. Kay nakaibulo ka sa kamaturan, instead spend your moment in the presence of the Lord. Mao nay gibuhat ni Mordecai kay Esther. Pwede man ta nga ingnon ni Mordecai says, Esther, rayna man ka, adtua na si ang imong bana nga hari. Sultihin na. Pero ingon ni Mordecai, no. We have to prepare. Let's have prayer and fasting 3 days. Tanan nga nadia sa imong under your care, under your influence, ing na sila mag-fasting kauban nimo. Kay ang tibuok nga Israel, tibuok nga nasod sa gawas sa kingdom, mag-fasting usab, preparation. Aguman sa atong preparation, that's now the time for you. Even ang balaod, kaya nimo i-break because when God siya na ang atong giuna og naghimo na siya direksyon para sa ato, then we can do it, breaking even those rules.
for the sake nga ma-fulfill ang plano ni Lord. That's why wala ta nag-adhere og mga ritual, kinds of ritual. Ang atong gipaminawan ang move sa Holy Spirit. Of course, ang Holy Spirit nga pag-move, dili contradiction sa Word. Always in alignment sa Word na ang Holy Spirit. Muna igsuon, ang burden nato karon ang atong panimalay. Ang imong sitwasyon ang atong burden. So sa imong pagabuhaton, your life of worship and praise in the presence of the Lord mao nay susi nga nung mawina sila sa Ginoo. Kagahapon I have the privilege to minister to a mother, to a woman. Telephone lang kay layo siya. Ingon siya sa ako, unsa akong buhaton ang akong bana. Grabe, sige na kog istorya niya, sige na kog ana niya, sige na kog kumbaga nagawali na ko niya, ako na siya ginasiran, pero dili siya mukuyog sa amo. Samtang nag-share sa gapaminaw lang ko, sige, unsa pa, gapaminaw lang ko, and the Holy Spirit nag-impress sa akong mind siya nga, tell that lady, because ang mga verse sa Bible nga iyang ginasulti, ang pag-encourage niya sa iyang mga bana nga mag-journey, wala nakita sa iyaha, sa iyang bana. Kaya na-struck siya sa dihang naging ko sa iya nga, kani bang imong ginapangsulti, imo bang gipakita ni sa imong bana? Naghilom siya. Siya mauna akong na-miss. Kaya every time na magkaabot mi, magsigir mig away. Daghan ako ginabuhat para sa church, pero iniguli sa kong bana gikan sa trabaho, magsigil mig away. So that is the reason nga nung dili nimo siya mawin. Kay nindot ang imong learning sa church, pero wala nimo na apply sa iyaha. Wala nimo na pakita ang consistency. Wala nimo mapakita ang sacrifice ngadto kaniya. Because nang-inculcate na sa iyang mind, daghan na siyang nadungog, pero gusto niya makita sa imo ang kinabuhi. And when I ministered to that sa iyang life yesterday, she agreed and say, yes, beginning, so good karon, I will do it. Inako, and never surrender. Sacrifice. Never surrender. Bisan pagbalik niya, maurag yapon, humble yourself, ipakita nimo ang pag-serve sa iya. Never surrender. Ayaw butangi og timeline hangtod kanu sa alang. Lifetime imo nako. Until mawin ang imong husband kay Lord. Preparation. Kung dili ta willing mag-pay sa price sa preparation, mo back off ka, mo surrender ka. Og mao na idaghan na hitabo sa mga families. Pero as long as ang atong prayer, as long as Lord, buhi pa ni siya, naginhawa pa ni Lord, I will never surrender because you never give up on me, by the way, Lord. Is that an amen? Mao ni ang lesson learned ako sa life ni Esther. That's why, sa dihang humanang kind of preparation, na-receive niya ang words sa hari, whatever you request, it will be granted you. Wow. Where in fact, God Himself nag-promise ana sa ato. John 15:16, and whatever you ask in my name, then the Father will grant it to you. Whatever you ask. Can you imagine that? Pero unsang preparation nga dapat masabtan dito sa John 15:16? You have to bear fruit. Fruit that will last. Mamunga ka. I believe kini nga bunga is a multi-kind of fruit. Fruit that will last. Magsugod sa imo, bunga ka nga mulungtad, meaning ang fruit, gifts of the Holy Spirit, magmanifest sa imo. Walay kahangturan na. Mag-reign na siya sa imo. Dili ka kapuyon mag-love. Dili ka kapuyon nga nay peace, nay joy, long-suffering. Dili ka kapuyon because that is fruit already nga nag-manifest sa imo. And now, imong i-share nga to sa uban. Bisan pag dili sila ganahan sa pagsugod, kay gusto nimo mag-manifest ang fruit that will last. And then the Bible said, and whatever you ask in my name, it will be granted unto you. Is that an amen? Amen. Let's proceed to another verse. Deuteronomy 28, verse 1 to 3. Two key words here. The word is fully obey and carefully follow. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth.
Amen. Pwede ba na siya mahitabo sa imo ha? Pwede. Kinsay mag-make ani si Lord. Ayaw tanaway mong background. Ayaw tanaway mong capacity. Tanaw ni mo unsay capacity sa Lord nga pwede siya mag-manifest sa imo if you fully obey and carefully follow. Ang uban no, nagkaroon sila gitawag na premature celebration. Nay panalangin nga abot, grabe nang nag-rejoice na dayon hangtod nilayo na sila sa Ginoo. Ang tawag nila premature. Pag premature gani, delikado na sa unahan. Ang description ni Lord gusto niya fully obey, carefully follow. That is a continuous doing. Kaya kung gipanalanginan ka na karon, nagsugod pa lang na. Ayaw ka kurat kay basig mawala ka. Can I hear an amen? Warning ning ako kay daghan na in the past nga mao nay nahitabo. Sige nagbalik-balik pero a lot of people today wala pa sila revelation that kind because feeling nila ang blessing nga nagabot sa ila bunga ni sa akong pagpaningkamot nganong hilabtan man ninyo ning panalangin nga ako man ning gipaningkamutan. When you have that kind of mindset, you are celebrating prematurely. Wala ka nakasayod unsa di ang giandam ni Lord sa imo along the way. Verse number 2, nagaingon sa din sa verse 2. All these blessings, multi, di lang usa, will come on you and accompany you. Di ka mahadlok. Ang blessing sa kalibutan, kahadlukan. Di ba? Kaya ang gitawag nila, swerte og dimalas. Pag grabing kwarta, swerte. Pag napurdoy, dimalas. Kay Lord, dili, accompany. Kinsay gusto nga nga blessing nga mag-accompany sa imo. Dili ka mahadlok. Pagkarong gipataas ka ni Lord, grabe na ang abunan. Ayaw kahadlok. Kaya ang word ni Lord, mag-accompany mo, kuyog na sa imo. Kaya dili nakakinahanglan kung sa diya nga paswerte sa imong sakyanan, paswerte sa imong balay. Mga lucky charm diha nga ginabutang nimo para magpaypay og panalangin. Wala na. Si Lord pa lang, grabe na nga blessing. Can I hear an amen? Gusto ko clear ni sa inyong tanan. Kibasig one day niya, makakita ko sa inyo, unsa man na? Kana pastor, pang paswerte na. Ha? Si Lord ba, si Jesus pastor ba, plus kana? May na lang, maniguro ta. Jesus plus. I share this to you para clearness sa inyo. Hingnay mong katapad, Jesus only. Siya lang. It might be, dugay man pastor, dili siya dugay. Ikaw ang langan. Pastor, wala man si Jesus ni bisita? Oo, di pa siya kasulod kay daghan pagbabag. Pastor, di ko kadungos ang pulong. Oh, kay wa ka naminaw. Mo nang di ka makadungog. Grabe na ang pulong. Jesus only. Can you imagine this blessing? Sa dihang mo obey ka saya. Verse number 3, last verse. Ingon sa verse 3, you will be blessed in the city and blessed in the country. Word ni Lord is on, ginashare na ko sa inyo, kay mao ni ang journey na to. Of course, diya una sa sulod sa balay, given na yan sa sulod sa balay, magresulta na sa imong community. And then, unstoppable ka, mahimo kang national figure. Magiging ilado ka. Kay Lord na igsoon. Dili na imo. Kay kung ikaw lang, ay okay na ko pastor, dili lang ko sa barangay God. Okay na ni, at least dili sa barangay. No, imuha na, kay Lord, dadon man kaniya sa nasod. So kung kini masabtan nimo, makit-an nimo, ma-open ang imong mind and heart, Lord, I need to prepare. Mangandam ko Ginoo, nga dapat akong attitude is not limited only to what I know, but willing ko, Lord, na mag-learn. Lord, kung naay mga contaminants nga maabot sa ako, nga
babag sa mga plano sa unahan, Lord, ako nang i-rebuke, dili na ako na paminahon because that is a contamination to what you have given me clear nga message of my dreams and my visions. After all, number one nga naghatag ana sa imo si Lord. Ingnay mong katapad, favor of God. Another verse before ko mohatag og mga points diri. Ezekiel 16:60, kini kay Lord na siya nga part. Unsang gingon ni Lord, Ezekiel 16:60 sa NI version. Atong dunganan, ready, one to go. Yet I will remember the covenant I made with you in the days of your youth, and I will establish an everlasting covenant with you. How among you will receive that verse? Can you shout amen as you really convinced ka? Prophecy ni para sa imong igsoon. The moment mag-fully obey ka, carefully follow ka kay Lord, mag-submit ka sa imong life kay Lord, no matter unsay kahintang nimo, si Lord nag-ingon, I will remember my covenant with you in the days of your youth. Meaning, in the days of your youth, sa time nga ikaw nakipagrelasyon kay Lord. Sa time nga nakaila ka kay Lord, nag-promise ka. Tama ba? Nag-promise ka? Kung sa imong gi-promise, Lord, akong iuli, balik sa imo akong kinabuhi. That is a promise. And God said, I will remember that. Kaya dili, ayaw pag kumidya mag-serve kay Lord. Kung imo joke lang, sa tinuod lang, wag kay gisugdan kung nag-joke ka lang. Because I knew some people nga I thought as human, di man ko Dios, wa ko kaila, wa ko kaibaw. Unsa gid ang tinuod nga ilang life, nag-serve kay Lord, I thought faithful na siya. I thought okay na. Usa lang ka turn around, grabe ni balik gyud sa dati. Ang tawag na ako ato, nag-serve to kay Lord, joke lang. Dili na ako mag-question na iyang salvation. Ako mag-question ang iyang commitment kung tinuod bagyog dili. Because you know what? When God gave the blessing of salvation, dili na gyud na mawala nimo. Kung tinuod na nga imong gidawat. He is faithful in His promise. And here again, iyang gisulti, yet I will remember the covenant I made. Si Lord naghimog covenant. Through prophet Ezekiel, and I will establish an everlasting covenant with you. Everlasting. That's why when I received this mga revelation sama ni, the more na ako nangahi ko grasya, Lord, give me the grace, Lord, nga magbarog, magsulti as your spoken, imong mouthpiece, Lord, nga mag-speak to the people, that the people will be reminded of their covenant. Na to the point nga mangugat na ta dinhi, maghimo na gitag mga kinasing-kasing nga paghangyo, pagpahinumdum ninyo because gusto na ako ma-adhere ang word ni Lord nga masabtan ninyo. I'm willing to take the risk nga misinterpret sa uban. I'm willing to take that risk. Because when I have the revelation, I need to remind the people of the Lord or else ma-miss na to ni. Wala ta naga-play o games din nga, okay lang mag-serve ka kay Lord, kanang masala nimo, okay, padayon lang na imong sala, unya serve. No, wala ta naga-play something like that. Kung nag-struggle ka sa imong sala, come, let us talk together, let us tarry, let us discuss the matter, ingon si Lord. So that masabtan nimo nga di ka pwede magpaday nga mag-serve kay Lord and yet nagdaladala ka ng bugat nga sala nga dili nimo i-surrender. Because si Lord is a pure God. And by the way, in the very first place, dili gusto si Lord nga mag-antos ka. Dili siya gusto ni ana. Dili siya gusto nga magpabilin ka sa kalisod, dili siya gusto ni ana. Pero nganong dunay mga nagpabilin sa kalisod because adunay babag nga ilang ginagunitan nga mo'y rason ngang panalangin dili makadaloy. Are you still there? I pray nga mag-speak ni sa imo karon. Pamalandungi imong kaugalingon.
As far as the promise of God, the Word of God is concerned, grabe na kainis siya. Muna nga, I really cried out, Lord, make this happen, Lord. Mahitabo ni Ginoo sa among time. Ang imong church, Lord, mahimong display center. Ang imong katawhan, Lord, ma-uplift ang ilang kinabuhi. Ang tanan, Lord, nga part sa GCM family, Lord, makitaan nga nag-uswag ang kinabuhi. And a lot of people sa palibot, mainggit sila sa ato with a holy inggit. Ngayon sila, pwede ba mo join ko sa imo? Kaya nainggit kay ko sa imong kinabuhi. Nindot kayo inyong kinabuhi as a family. Pwede ba mo join ko sa inyo? That is the kind of life actually na gusto ni Lord mahitabo sa ato. Kung gusto ka niya na pagpaki si Lord, Lord, gusto ko niya na Ginoo nga life. Kaysa ang baliktad nga mga tao makakita sa ato niya mingon sila bisag unsa pa ko niya convince sige kumukuyog ana niya nga naman walay ebidensya. Attitude pa lang, karakter pa lang, murag di na gid sila ganahan sa ato. Samot na sa kinabuhi. Kind of life samot na. Ganahan tas lamudol, wala na mo palayo na lang. Kay walay manifestation. That is not the design of God for you. Therefore, I declare this morning that you may remember as God remembers that covenant with you so that the favor of God will flow over your life even beginning today. Can I hear an amen? So the question is, what attracts the favor of God? Nganong ang pabor sa Ginoo muabot man sa ako? Number 1, you attract the favor of God when you are a God pleaser. Dili men pleaser. Dili people pleaser. God pleaser. What do we mean when you say God pleaser? Bisag against sa mga tao, kung mao'y gusto sa Ginoo, do it. Bisan pag for sometimes, makigbuwag ka sa imong mga barkada, kay ilang ang activity, wala na nalipay si Lord, pero in exchange, ni palayo ka, kay gusto ka nga malipay si Lord sa imo, then you are now a candidate of the favor of God. Kasi doon ay gitawag ni mo nga exchange. Og din mo sulod ang imong faithfulness, din mo sulod ang imong kind of heart nga real ka nga nag-serve kay Lord. Yes, of course, sige patag-seek, Lord. Tinuod na magig ko, Lord, kung napagid, Lord. Sama sa prayer nato kagaya na Psalm 27. Lord, I seek you, Lord. Search my heart, Lord. Kana ang atong gina-journey. You know what? Every now and then, ma-feel na ko na nga situation sa akong life. Many a times, wala ko nakasabot, pero feeling na ko, dili ko worthy. Wala, kinsa na may worthy sa ato. Pero what I mean is, there is something inside of me nga, dili ko makasabot. Nga nung mani akong feeling. Wala man tayo sitwasyon. Pero kining feeling na ako, Lord. And you know what? Every time makabot ko niya na, I will spend worshiping the Lord. I will open my mouth. I will speak with the unknown tongues. Just to condition my mind, Lord, I need to be in your presence. All I need is you, Lord. Kaniadto lahi akong gibuhat. Years back lahi. Pag naay mga di na ako masabtan sa kapalibot, akong buhaton magsuroy. Mangitag istorya, mangitag mga kauban nga pastor, magchika-chika lang, mag-coffee lang overnight. Magka-diabetes na lang o magka-high blood na lang kinoffee. Pero wala pa gyapon hitabo sa ministry. But by the grace of God, I know now how to respond. Parihas ninyo. Dili pa glorified body si pastor ninyo. Parihas ninyo. And I found the right key every time na ako'y niana nga mga situation. I will spend time worshiping the Lord. Be a God pleaser. Obeying and following is the key. Sacrifice ni Igsoon. Ingnon ka sa uban, alisa, kuyog ta, dili ko. Oy, wala na ka sa grupo, sige lang, sacrifice. Because I want to please the Lord. Can I hear an amen? Be a God pleaser. Number 2, what attracts God's favor? You advance the kingdom of God. You advance the kingdom of God. You always
Ask the Lord for an opportunity nga mag-visit, mag-conquest, mag-connect. Lord, gamita ko, Ginoo, in my little knowledge right now, Lord. Gamita ko, Lord, that through my life, Lord, I will advance your kingdom. Kung naka na nga mindset, naka na nga heart set, you are now attracted to the favor of God. One day, ma-amaze ka na yung mga news nga mabot sa imo. Exciting news na mo sa muso. Ngayon ka, dili ko worthy nga mag-receive ani. And then you realize, Lord, this is your favor. Ang imong gipaningkamutan pila ka tuig, kayang ihatag sa Ginoo in a snap of a finger. Yeah, kaya na ni Lord. Wala imposible niya. Kaya ang key kanunay karon naa sa ato, unsa nga atong response, what kind of preparation? Then as far as Queen Esther is concerned, iyang gi-prepare ang tanan kay i-advance ang kingdom because nanay promise si Lord sa Israel, pero gikinahanglan mo manifest ang presence si Lord sa Israel to advance the kingdom of God, not just for the Israel, but all over. So that the name of God will be known, will be recognized even to the kingdom of King Ahasuerus or even Nebuchadnezzar, kinsa pa nga mga hari. So pag nakay mindset to advance the kingdom of God, every time nakay adtuan to advance the kingdom of God, nakay pagbuhaton to advance the kingdom of God, then attracted kaayo ang favor ni Lord sa imo. And we are indeed very grateful to God for that. In your behalf as a family, we are family. Ang among victory, victory ninyong tanan. Karon week na miss good me sa among journey, sa among biyahe. Giandam na sa ginutanan mga tao. Basta kay na yun lang mo na man diha. Kung impossible na inyong mga leaders sumit ang mga pastors, ang among gina-expect na gamay lang panon sa katawhan ang naa. And every time mag-speak, grabe ang mga tao, nag-receive sila. Nagbarog na kog 2 hours, di pa mang tindog. Kaya ingon sila, pastor, kuwang papastor. Yan ako, gikapoy na ko. 2 hours na nga, sigig tanaw, sigig paminaw, sigig respond sa mensahe. Nga naman, grabe ang heart ka ready nga mag-receive. Nanguli ng mga tao, nagpabili ng mga pastor. Ingon ako, alas 12 giday ta muhaman ani, G12 giday ta, alas 12 ta mag-ukang ani. Merkoles, alas 12 na nakauli. Pagka Thursday, alas 12 na. Pagka Friday, alas 12 na nakauli. And yet, in the morning, there is a brand new strength from the Lord. Pakpakan na to si Lord ni Ana. Grabe nga favor igsoon. Kaya kung ikaw connected ka nga family, the same favor will flow over your life. Receive it right now. Dawata na. Kay para na sa ato tanan. Gipave the way lang ni Lord ang mga opportunity nga nag-una sa amo, pero definitely magadaloy na because this is a DNA. Kay make sure nimo nga kabahin ka. Kay pwede nga naa ka dinhi pero dili ka part of it, ma-miss nimo. Og mao na akong ginarali sa kadaghanan. Pwede nga naa sila makita mahalubilo, pero ang heart lahi gyud ang direksyon, lahi gyud ang pagabuhaton. Lord, akong prayer, have mercy, Ginoo, kaluy-i, Ginoo. I will not pray condemnation. I will not pray punishment. But my prayers, Lord, have mercy, Ginoo. Sayang na anay. Pero ang direksyon, di pagid mao. Ang principle nga na-receive, di pagid mo. Sayang, Lord, na have mercy, Ginoo. And I pray nga, walay usa sa inyo din nga maghimo. More than sa ginapahimo ni Lord sa ato. So simple na mga butang. That's why maging part ta tanan ni sa cell group, maging part ta tanan ni sa conquest training, maging part ka to advance the kingdom, then the favor of God will flow over your life. Sa tanan nga nag-active during the week sa inyong mga conquest, sa inyong symbolize, sa inyong cell group, remember, si Lord nakakita ni ng tanan, get ready, the favor of God will fall upon you. Get ready. Si Lord is a God of reward. Never niya ma-miss ang mga tao nga nag-connect sa iya. Never. Your labor in the Lord is not in vain. Can I hear an amen? Be excited. Pangandam na. Padak-ina ng imong bodega. Iandam na inyong pamilya. Iandam na ng inyong mga plano. Kay the moment i-reveal na ni Lord sa ato, basig makuratan ka. Gishare ni Pastora kagay na,
kanang luting nga na din ha, I thought dugay pa, ang tag-iya namugos na. Pastor, wa nagilain nga mong tagaan, ikaw na gyud pastor. Sige, deal. Amon sa pinakagamay nga deal, pastor na namoy kwarta. Wala pa by faith. Abi niya, naa na. O, naa na. Ingon ako, naa pa sa bulsa sa akong mga membro. Ang wa nagpakpak. Naa na, naa imo katapad, naa na sa imo. Kay grabe nga milagro igsoon kung usa ka buntag pagawas nako diha sa opisina nay mag-ulan nga mga linibo nga kwarta diha sa gawas. Grabe na gina ka milagro. Wala po nako nagilimit ang Ginoo. Kaya po na niya buhaton. Pero as far as the word of God is concerned, nagstick lang ko sa word ni Lord, ang iyang panalangin ipaagi niya sa inyo. Kanang gisgutan nato nga thousand and millions, sa inyo niya ipaagi. Kaysa gusto nga agianan sa panalangin ni Lord. That is from the Bible. God bless them, ingon ang Bible. So kay kinsa man na nga blessing para sa iyang mga anak. So sa iyang gingon kay Adan o kay Eva, when God blessed them, ingon siya, be fruitful and increase in number. Ano ningon siya kay Adan kay Eva, maayo mong piniyalan, good steward mo on good manager mo. Sa tanang blessing. So ayaw kahadlok nga, pastor, umabot sa akong usa ka milyon po tanan akong ihatag. Ayaw kahadlok kay si Lord mag-reveal sa imo. Sanay naman mo ni ana nga niabot ang panalangin pero ni agira. Sanay naman mo ni ana. Di ba? Kanang magsweldo bitaw mo nga papel na lay mo abot. Wa nay umoy. Wa nay espiritu. Payslip na lang na. Amo na yung cash ani. Ato ano? Trabaho na sad ka, trabaho. Pag ending na po, payslip na po iniabot. Di ba sanay na mo ni ana? This time lahi. Pag moabot ang blessing sa imo ng Lord, you enjoy the blessing. But only be a good steward and be a good manager. Mao na ang gusto ni Lord sa ato. Kaya imo kahadlok nga daluyanan mo, ako gusto gyud ko. Sige Lord, ipagistanan sa akong millions. And in pagabot sa millions, enjoy the millions. Give what is due unto the Lord. That is the principle here. Kaya ang farmer siya ang una mag-enjoy sa iyang abot. Dili ang silingan. Ikaw nga tag-iya, farmer. Pero kung dili ka good steward, kana, ang panalangin, sila'y ga-enjoy, ikaw ang nagahago. So let's go back to the principle of the Lord. So, are you learning this morning? So that is the number 2 nga pagabuhaton, mahitabo sa imong life the moment ang favor ni Lord mo abot. The last nga point here, of course daghan siya pero gi-limit lang ako sa tulo, is this. What attracts the favor of God? You attract the favor of God when you keep your covenant with God. God is faithful sa iyang covenant, pero si Lord as well, giiyak kang gi-encourage to be faithful with your covenant to Him as well. That is relationship. Tanan nga aspect sa atong life, nga nagabot karon, bunga na sa atong covenant kay Lord. In the area of your finances, mudaloy ang grabe nga blessing kung faithful ka sa imong covenant kay Lord. That's why you attract God's favor when you keep that covenant. Do not withhold what is due unto the Lord. Dili limited sa money, but your time, your talent, your skills, do not withhold. Give, release, use it for the Lord. Gi-empower ta ni Lord. That's why ang atong life karon, the moment when the Lord, I will respond to your kingdom, then God said, I will use you. Ordinary person, I will make you an extraordinary because we are serving a supernatural God. Kaya tanawan ninyo, ang mga hilumon kaniadto, karon di na muundang magistorya. Ang dili kahibalo kaniadto, karon daghan nagnahibawan. Nga naman, gi-allow niya ang iyang kagalingon nga, Lord, use me and I will be faithful
sa akong covenant sa imo. Ang mga zero kaniadto sa finances, karon grabe ang pag-rise up. Nga naman, nahimo silang faithful steward ni Lord. Covenant people sila. Covenant person sila. Gusto ba na nimo mahitabo sa imong life? Then ayaw i-withhold ang para kay Lord. So that the favor of God will continue to flow. You will be attracted at all times. Every time na announcement ng heaven, this time, doon ay favor sa Ginoo nga maabot sa yuta, then magmagnet siya sa mga people nga nag-prepare. Tulo ka butang, God pleaser. You advance the kingdom. You are faithful with your covenant. Then that favor will rest upon you. Then tuloy-tuloy siya nga mag-serve ka kay Lord. Bisan pag sulayan na, magpadayon ka. Bisan pag unsa ka lisod, nagpadayon ka. Dili conditional na imong pag-serve kay Lord. Doon na kay mga schedule, ginaplastar nimo para dili mababagan, mapagan ingon pa ang imong gi-covenant kay Lord. That's why I keep on reminding everyone. Kasi nindot kayo, tanawan na yung picture. Kung kitang tanan din maging faithful lang gyud sa atong mga commitment kay Lord. One of it, usa lang niha, nga ginabalik-balik na ako, every Sunday, dili mo mag-absent. And then, ay mo abot nga bago, nadugang. Na mo abot nga bago, nadugang. Wala ka nang absent, wala ka nahawa. That is the picture of overwhelming people of God joining together nga nag-serve kay Lord. Kaya ni mo siya maplastar imong schedule Para ang imong Sabbath day kay Lord, dili siya mas compromise. Igsoon, prayer na ako na sa inyo. Kay dili na ako gusto nga miss out nimo ang blessing ni Lord. Again dili lang kwarta ang gisgutan, dili lang kwarta. Apil na ng kwarta, pero dili na siya kwarta. Your life itself, nga nag-enjoy ka in the midst of nag-enjoy ka, confident ka kay Lord. Nga naman, you fulfill your covenant with Him. Amen? Order comes before multiplications. Kaya kung dili ma-order imong life, ang multiplications dili kay siya moabot. Ang gusto na ako ma-experience na to, ang blessing nga nag-a-accompany. Tuloy, 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 tuloy. Gustong kuhaon sa enemy, i-replace lang ni Lord, tuloy, tuloy, tuloy. Nga naman, promise, covenant. Nabatay na learn karon buntag. Ato ning silyuhan, pinagi sa atong pag-partake sa Holy Communion. Let's all stand.